Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Rolly. Hallelujah. Purihin ang ating napakabait na Diyos. Palakpakan natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Ating pong iunat ang ating mga kamay sa ating napakabait na Diyos at tayo po'y sama-samang manalangin. Opo, dakilang Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pinapasalamatan ka namin, mahal na Panginoon. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Salamat, Ama, sa paggabay, patnubay at paglangis mo sa bawat naunang bahagi ng iyong banal na gawain. At sa pagkakataong ito, narito kami upang pakinggan muli ang iyong napakabanal na salita. Subalit bago ang lahat, kami po'y sama-sama na nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na mga magulang sa iyo. Mahal na Panginoon, langisan at pagpalain mo po ang aming pakikinig ng iyong banal na salita. Pagpalain mo po ang lahat ng narito, sampunang lahat ng aming mga kababayan, mga kapatirang nakikinig at nanonood sa sandaling ito. At dalangin namin na alisin mo, wasakin mo ang gawa ng kaaway. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sinasaway namin ang lahat ng hadlang gawa ng kaaway. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at patuloy po tayo, mga minamahal, sa ating ginagawa na pagsamba at pagpupuri, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kaya't ang pinakamataas po na pagluluwalhati at pasasalamat lagi ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Double honor and respect to our beloved honorable parents in the Lord. Patuloy po nating inaalaala ang mga ginintuang pangangaral at pagtuturo ng ating dearly beloved honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at sa kanila pong minamahal na mga anak, sa lahat po ng beloved Almeida family, beloved Almeida children, at sa inyong lahat mga kapatid na kasama ko sa mga sandaling ito, sa lahat din po ng ating mga live webcast o nakikinig mga minamahal sa ating live webcast. At ganoon din po sa lahat ng ating mga kapatiran dyan po sa dako ng Pujaira, sa dako po ng Ajman at dito po sa dako po ng Abu Dhabi. Mga minamahal, sila po ay ating kasama sa pamamagitan po ng kanilang pakikiisa, panunood upang sambahin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi, Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Mga minamahal, nadaragdagan po yung aking agonizing doon sa aking pwesto. Hininaan ko na yung aircon, parang hindi humina. Agonizing ba? Pero ang katotohanan, mga minamahal, kahit ako'y nag-agonizing, parang nababawasan yung concentration ko. Dahil yung nararamdaman ko, mga kapatid, yung lamig. Mga minamahal, inaari ko na lang na ito'y isang pagpapala. Amen? Purihin ang mahal na Panginoon. Dahil kung wala po tayo sa ganito kagandang venue, hindi po ganito kalamig. Amen? Yan po yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpapala po mga minama sapagat nakakapagsuot tayo ng Amerikana. Sa Pilipinas, mga minamahal, pag magsuot ka nito, sigurado tagaktak ang pawis. Dito mga minamahal, pwedeng doblehin pa. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yan po yung lagi nating masasabi. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa anumang yugto at anumang kalagayan ng ating buhay, huwag nating kalilimutan, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise God. Mga kapatid, ang salita po ng ating dakilang Diyos, ito po ay patuloy po na nagpapaalala sa atin. Amen? Huwag po nating kakalimutan, mga minamahal, ang sabi ng Bible, mga kapatid, na ang kaaway ay hindi tumitigil. Kailangan aware po tayo sa bagay na ito. Hindi lamang po yung alam natin, dapat
naiisip natin. Dahil kung alam natin, hindi natin iniisip, mababaliwala natin ito. Kapag binaliwala natin, mga minamahal, hindi tayo magiging aware, hindi tayo magiging handa. So kailangan alam natin ito para maging handa tayo, mga kapatid. Alam natin na ang kaaway, sabi ng Biblia, ay hindi tumitigil at ito'y humahanap ng kanyang masisila, humahanap ng kanyang sisirain. Amen? Tayong mga tagalangit, tayong mga kandidato sa langit, ang pilit na gustong sirain ng kaaway. Mga minamahal, tayong mga anak ng Diyos, meron tayong number ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang number ng mahal na Panginoon, alam naman natin. Amen? Hindi lamang po, mga minamahal, yung Jeremiah 33 verse 3, ang number. God's number, mga minamahal, is 7. Amen? Naalala ko, mga kapatid, yung ating mga manggagawa, nung mga panahon na grabe ang, yung nasa trials pa. Pag maglabas sila, mga kapatid, pumupunta po sila sa batis, sa ilog. At doon po sa lugar na yun, meron pong isang malaking puno. Alam nyo, mga kapatid, yung lugar na yun ay balita na merong bad spirit. At kapag po yung ating mga manggagawa ay naglalaba doon, yung malaking ibon, na yung bad spirit na yun, na nagaan yung malaking ibon, yung po'y umaalis doon sa puno. Takot na takot siya. Alam nyo, mga kapatid, ang dahilan pala, nakikita nung bad spirit yung ating number dito sa ating noo. Kaya naalala ko, mga kapatid, yung patotoo ko noon na pag dumadaan ako doon sa palasyo ng bad spirit, nasa ilalim yun eh. So nadadaanan ko yun. Sabi ng bad spirit, huwag kang dadaan. Dahil yung bad spirit, pumasok sa katawan ng isang kapatid ko na unbeliever. Huwag kang dadaan. Sabi ko, bakit? Mahaba po yung istorya eh. Pero, ang sabi ng bad spirit, pag dumadaan ka, napapaso kami. Napapaso sila. Pag dumadaan ako doon sa may palasyo nila. Big sabihin, tayo palang mga Kristiyano, meron tayong power galing sa mahal na Panginoon. Amen? So yun po yung ating tatak sa noo, yung marka ng ating mahal na Panginoon sa ating noo, hindi po yan nakikita. Yan po ay kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya tayong mga tagalangit na meron ito, tayo yung gustong silain ng kaaway. Amen? Kaya dapat lagi tayong seryoso sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Bible, mga minamahal, kaya hindi pakibasa po natin ang 1 Peter 5:8. The first epistle general of Peter, chapter 5, verse 8, English and Tagalog. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Sa Tagalog, kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na diablo na gaya ng leon umuungal, ay gumagala na humahanap na masisila niya. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ay malinaw at lagi nating naririnig mula pa noon sa pagtuturo at pangangaral ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating nabasa, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, mapagbantay. Ang inyong kaaway o ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Humahanap ng masisila ang dyablo. Gumagala siya, mga kapatid. Big sabihin, talagang ipinagtatrabaho niya. Nagpupumilit, nagsisikap siya. Gumagala siya, naghahanap. Big sabihin, hindi lang sa Dubai. Amen? Gumagala eh. Maaring sa Hong Kong, nandun din.
sa Singapore, kung saan nandoon ang mga tunay na mananampalataya, lalo na sa Pilipinas, napakaraming Kristiyano. Amen? Walang tigil ang kaaway, humahanap ng kanyang masisila. Pero hindi tayo dapat matakot. Amen? Baka isipin natin huwag na tayo magpakainit dahil yung palang mainit na Kristiyano ang sinahanap ng dyablo. Hindi po, mga minamahal. Kasi kung hindi tayo magpakainit, ay pag-aari na tayo ng dyablo. So magpakainit tayo, kahit sinisila tayo ng demonyo, kapag tayo'y mainit, katulad po din yan ng literal yung pumunta ka sa gitna ng apoy. Kahit maraming leon, hindi ka malalapitan. Dahil ang leon takot sa apoy. Amen? So kapag tayo'y mainit na Kristiyano, nagniningas ang pananampalataya natin, hindi rin makakalapit ang dyablo. Amen? Kung makalapit man, hindi tayo madadaig nito. Dahil tayo'y mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. So mga minamahal, dapat tayo maging handa. Dapat alam natin ito upang tayo po ay makapag-ingat. Amen? Hindi po yung alam na ngang bawal sige pa. Alam na nga nating mali, sige pa. Alam na ngang kasalanan. Amen? Alam na nating mali, alam na nating kasalanan, iwasan na natin. Lumayo na tayo. Amen? Yun po yung nagbabantay ng kanyang kaligtasan. Yun po yung nakakaalam ng gawa ng kaaway. Alam mong gawa na ng kaaway yan, kasalanan na yan. Magkakasala na tayo. Layuan na po natin. Huwag na nating lapitan, huwag na nating yakapin. Amen? Lumayo tayo, mga minamahal. Sabi ng Bible, nais ng kaaway na tayo ay sirain. Amen? Isa pong pamilyar na verse, John 10:10. Hallelujah, praise the Lord. From book of John, chapter 10, verse 10. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Sa Tagalog po, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Lahat mo na magsabi ng praise the Lord. Naparito ang kaaway para siya'y magnakaw, para pumatay, para pumuksa. Ibig sabihin, para sirain po yung ating pananampalataya, para agawin ang ating pananampalataya, wasakin ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yan ang kanyang number 1 layunin. Wasakin ang pananampalataya ng Kristiyano. Ibalik tayo sa kasalanan. So maraming gagawing paraan ng dyablo para ibalik tayo sa kasalanan. At hindi po yan yung ura-urada. Alam niyo yun? Yung agaran, yung biglaan. Ang taktika ng demonyo, unti-unti yan. Unti-unti. Sabi pa nga ng Biblia, hindi lalapit sa iyo ang kaaway na pangit ang itsura. Yan ay magaan yung anghel ng kaliwanagan. Lalapit ang dyablo sa Kristiyano, maganda, guwapo, masaya, maligaya, happy. Amen? Yung gugustuhin natin. Pero sa kabila pala nun, pain pala yan ng dyablo. Para masila tayo dahil yan ang gusto ng dyablo. Silain tayo, sirain ang pananampalataya natin. Kaya pinag-aaralan po natin ito, sinasariwa natin ang salita ng Diyos
upang tayo po ay makapag-ingat, upang tayo'y lumayo sa lalang ng kaaway, sa gawa ng dyablo. Ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po mga minamahal ay magpakatatag. Amen? Magpakatatag tayo sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Magpakalakas tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi po pakeme-keme. Amen? Pati ang ating pananambahan, nakikita naman natin. Hindi tayo katulad sa iba na sinasabing pag malaglag yung karayo, maririnig. Dahil napakatahimik. Tayo mga minamahal, masaya tayo, nagkakaingay tayo, nagpupuri tayo sa mahal na Panginoon, palakpak tayo ng palakpak sa ating mahal na Panginoon, sumisigaw tayo ng praise the Lord, hallelujah, malakas. Yan ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Magpakalakas tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi po yung may problema ka, may pagsubok ka. Pagdating mo sa bahay, sambahan, lulugo-lugo ka. Hindi mo mapuri ng maayos ang mahal na Panginoon. Dahil lang nasa isip mo, nasa puso mo, yung problema mo. Pag nasa bahay, sambahan tayo ng mahal na Panginoon, nagkakatipon-tipon tayo, isang tabi natin ang lahat. Humarap tayo sa mahal na Panginoon na may kasiglahan at may kalakasan. Amen. Yung ating mga hinaing, ipaabot natin sa Diyos ng buong lakas, buong isip, buong puso. Amen. Para tatakas yung dyablo. Hindi yung para kang dinuduyan. Paantok-antok tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi natin joyful na, talon na ng talon yung song leader. Tayo, para tayo mga robot na paganong-ganon lang, oh. Ha? Kahit ganito kalamig, kung tutuusin, dapat pinapawisan tayo sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya lang mga kapatid, lalabas yung ating sound, kaya alalay lang po tayo Tsaka pag magtalunan tayo ng pagkalalakas, baka mag-iingay itong ating flooring. Pero kung tutuusin talaga mga minamahal, dahil sabi ng Biblia, magpakalakas tayo sa Panginoon. Amen? Paano ka magpapakalakas kung lalamya-lamya tayo sa pagharap natin sa mahal na Panginoon, sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon? Lalamya-lamya tayo mga minamahal. Samantalang ang dyablo, araw at gabi, walang tigil, humahanap sa ng masisila na Kristiyano. Kaya dapat ang ating paglilingkod sa Diyos, buong lakas, buong puso. Amen. Basahin po natin Efeso 6:10. Praise the Lord. The book of Ephesians, chapter 6, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Dito po sa wikang Tagalog. Sa katapos-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan. Amen. Amen. Ulitin ko mga minamahal. Sa katapos-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magpakalakas tayo sa Panginoon. Amen? Magpakalakas at magpalakas. Amen? Siyempre, kung nagpapakalakas ka sa mahal na Panginoon, magiging malakas ka sa mahal na Panginoon. Amen? Isang tawag mo lang, kumbaga, yun ang ibig sabihin. Malakas ka. Kumbaga sa literal, ito kasi malakas to sa kanyang boss. Kaya kahit pa ganun-ganun lang. No? Pero sa ating dakilang Diyos, mas lalong dapat tayong maging malakas. Lalong dapat tayong magpakalakas. Amen? Sa ating pinakamamahal na Panginoon, huwag tayong magpalakas sa tao. Amen? Huwag sa tao. Sa Diyos tayo magpalakas.
Sa Diyos tayo magpakalakas. Amen? Hindi natin kailangan magpalakas sa tao. Kailangan natin maging mabuting kapwa-tao. Pero yung magpalakas ka sa tao, dapat sa Diyos tayo nagpapalakas. Sa Diyos tayo nagpapalakas at nagpapakalakas. Amen? Ibig sabihin, nagpapakatatag ang ating pananampalataya. Nagpapakatibay ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, na kahit anong hampas ng hangin, hindi tayo matinag. Anumang hampas ng problema at pagsubok, anuman ang nararanasan natin, hindi tayo natitinag dahil tayo ay nagpapakalakas, nagpapakatatag tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Malakas na praise the Lord! Hindi natin kailangan sa tao magpakalakas, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Paano tayo magiging malakas, mga minamahal? Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Di lagi tayong magpuri sa mahal na Panginoon. Palugdan natin ang ating dakilang Diyos. Palagi natin isang palugdan. Magkaroon tayo ng sakripisyo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi pa paisi-ising paglilingkod. Kailangan meron tayong sakripisyo. Sakripisyo sa pagpapagamit mo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kahit yung iba sa atin talagang pagod, halos hindi mo na umuuwi sa kanilang tinutuluyan. Pagkagaling sa trabaho, sa gawain ng mahal na Panginoon, sabi nga nung kausap ko, nung isang araw, dahil kung uunahin niya umuwi sa bahay dahil pagod, baka mapasarap ng pahinga. At tatama rin na magpunta sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya ang gagawin niya, ang ginagawa niya, after sa kanyang trabaho, diretso na sa bahay-sambahan. Nilulubos, mga minamahal, ang kapaguran. Nagpapakalakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating sa bahay, di doon ang lubos magpahinga. Amen? Hanggat may kakayanan at may lakas, magsakripisyo tayo sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin ng sakripisyo, yan po yung pagsunod natin sa mahal na Panginoon. Paano ka susunod sa kalooban ng Diyos kung wala kang pagsasakripisyo? Paano ka totoong magpapagamit sa ubasan ng mahal na Panginoon kung wala kang sakripisyo? Hindi mo magagawa ang magpatuloy na maglingkod sa Diyos kung walang sakripisyo. So kasama ito, mga minamahal, ito yung ating pagpapakalakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag nakikita ng Diyos na nagsasakripisyo tayo, palagi nating niluluwalhati ang mahal na Panginoon. Palagi kang malapit sa mahal na Panginoon. Yan po yung pagiging malakas mo sa ating mahal na Panginoon. Di ba? Sa literal, kapag yung kanyang anak napakamasunurin sa kanyang magulang, ano man ang hingi ng kanyang anak, gumagawa ng paraan ang magulang para mapaunlakan, para maibigay ang gusto ng kanyang anak. Sapagkat yung kanyang magulang nalulugod sa kanyang anak dahil yung kanyang anak napakamasunurin. Kapag tayong mga Kristiyano, napakamasunurin natin sa mahal na Panginoon, doon po tayo nagiging malapit sa mahal na Panginoon. Palagi mong nararamdaman ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang sa araw, oras ng gawain. Maging sa inyong trabaho, mga minamahal, pag ang puso mo nasa mahal na Panginoon, kahit busy ka sa trabaho, may mga pagkakataon, mararamdaman mo talaga ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sa iyong pananalangin sa mahal na Panginoon, kahit pagod na pagod ka, kapag naglaang ka ng panalangin sa mahal na Panginoon, malapit ka sa Diyos, mararamdaman mo ang ating mahal na Panginoon. So yan po, mga kapatid, ang pagiging malakas natin sa mahal na Panginoon. Nagpapakalakas tayo sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ang Diyos po ang nakakakita sa atin. Amen?
Kaya kung babalikan natin, hindi mo kailangang magpakalakas o magpalakas sa tao. Sa Diyos tayo magpalakas, katulad nung ating kapatiran, mga minamahal, o nung isa nating manggagawa. Kapag may mga tao pa, hindi po siya gumagawa. Kapag wala ng tao, doon po siya gumagawa. Dahil alam niya, wala nang nakakakita sa kanya, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. So yun po mga minamahal, ang ating paglilingkod sa Diyos. Gagawa tayo sa mahal na Panginoon, magpalakas tayo sa ating mahal na Panginoon, kaya may nakakakita, kay wala, gumagawa tayo, naglilingkod tayo, sumusunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Tapat tayo na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit walang nakakakita, nakikita tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ang Diyos na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka. Basahin natin, mga minamahal, Mateo 6:18. Praise the Lord. From the book of Matthew chapter 6, verse 18. That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret. And thy Father which sitteth unto secret shall reward thee openly. Sa Tagalog. Upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ang Ama mo na nasa lihim at ang Ama mo na nakikita sa lihim ay gagantihin ka. Amen. Amen. Kundi ang Ama mo na nasa lihim at ang Ama mo na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Gagantihan tayo ng Diyos. Ang Diyos na nakakakita ng mga lihim na bagay. Nakikita tayo. Kaya nga kahit hindi nakikita ng tao, nakikita tayo ng ating mahal na Panginoon. Kung paano tayo lumalakad sa katuwiran, kung paano tayo namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, ang mahal na Panginoon po ang nakakakita niyan. Itago mo man ang itago yan. Hindi mo pwedeng itago sa mahal na Panginoon. At lahat ng itinatago mong yan, pagbabayaran mo yan sa mahal na Panginoon. Kaya wala tayong dapat itago, mga minamahal, kundi sa mahal na Panginoon natin ipakita. Sa mahal na Panginoon natin, ipamalas ang ating tapat na pagsunod, tapat na paglilingkod sa Kanyang mga kalooban, sa Kanyang kautusan, ang ating pagsunod. Bagamat hindi nakikita ng iba, nakikita yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga yung ating puso, yung ating isip, yan po ay nababasa ng mahal na Panginoon. Siya lang ang higit na nakakaalam, higit pa sa pagkaalam natin, ay nababatid ng ating mahal na Panginoon. Ang laman ng ating puso, ang laman ng ating isipan, ang ating mga hakbang, ang ating mga plano, ang Diyos po ang higit na nakakaalam. Ang Diyos po ang higit na nakakakita. Kaya hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat matinag. Amen? Huwag kang mag-alala sa sasabihin ng iba habang sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang nakakakita sa iyo at ang Diyos na nasa lihim, sabi ng ating nabasa, ay gagantihan tayo. Sa mga ginagawa natin na walang ibang nakakaalam, ginagawa nating mabuti at nakalulugod sa mahal na Panginoon, tapat nating paglakad sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ang gaganti sa atin. Amen? Kaya nga ang ating paglilingkod ay hindi pakitang tao, kundi pakitang Diyos. Sa mata ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala tayong maitatago, mga minamahal. Amen? Kaya ang gusto ng ating mabait na Diyos, magpakaligaya tayo sa Panginoon. Amen? Magpakaligaya tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin Psalms 37 verse 4. In the book of Psalms, chapter 37, verse 4, English and Tagalog. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart.
At sa Tagalog, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Gusto ng ating mabait na Diyos, tayo'y magpakaligaya sa Kanya. Amen? Huwag tayong maging maligaya sa mundong ito. Huwag tayong maging masaya sa takbo ng mundong ito. Huwag nating maging kasiyahan ang kasiyahan ng sanlibutan. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, sa Kanya. Sa Kanya tayo magpapakaligaya. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon. At ibibigay ng Diyos ang ninanais ng puso mo. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, maging masaya tayo sa ginagawa nating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Maging masaya tayo sa ating pagsamba sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga kahit maraming sagabal, nagpupumilit ang Kristiyano na maka-attend sa gawain ng mahal na Panginoon. Sapagkat dito, sa bahay-sambahan, dito sa pagtitipon ng mga Kristiyano, dito natin nararamdaman ang kasiyahan, dito natin nararamdaman ang comfort ng ating pinakamamahal na Panginoon. Masaya tayo na tayo nagsasama-samang mga Kristiyano. Masaya tayo na nagpupuri tayo sa mahal na Panginoon. Amen! Masaya nating napapakinggan ang kanyang banal na mga salita na nagpapalakas sa ating pananampalataya. Maging masaya tayo, mga minamahal, sa ginagawa nating pagpupuri sa mahal na Panginoon. Maging masaya tayo, mga minamahal, sa pagpapagamit natin sa ubasan ng mahal na Panginoon. Maging sa pagbibigay natin sa gawain ng Diyos, maging masaya tayo sapagkat iniibig ng Diyos ang masaya na nagbibigay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging masaya tayo na may kinakaharap tayo, mga minamahal, na church anniversary. Muli na naman nating maipagbubunyi sa mahal na Panginoon, maipagpapasalamat ang karagdagang taon ng banal na gawain sa lugar na ito. Bagamat meron tayong mga obligasyon, hindi naman tayo pinipilit ni Brother Enjo sa announcement. Ibig sabihin, ng gawain ng Diyos, hindi tayo pinipilit. Hindi tayo pinipilit ng mahal na Panginoon. Pero meron nga ako narinig na patotoo na kahit wala kang maibigay, magbigay ka. Amen? Wala ka na nga maibigay, magbibigay ka pa? Hindi naman kayo pinipilit, pero kahit wala kang ibigay, magbigay ka. Pinipilit na nga yun eh. Hindi pa daw. Ang ibig sabihin doon, magsikap. Amen? Magsikap tayo. Masaya tayo. Pag narinig natin yung announcement, pera na naman. Ha? Pero masaya ka. Kaya kahit wala kang maibigay, masaya ka. Kung nalulungkot ka man, siguro yung nalulungkot ka kasi hindi ka makapagbigay. Nalulugod pa rin ang Diyos. Hindi po, mga minamahal, yung meron kang maibigay, hindi ka nagbibigay. Yung meron kang kakayanan, hindi mo naman ipinapagamit sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi mo ipinapagamit sa mahal na Panginoon. Hindi ka masaya. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, magpakaligaya tayo sa Kanya. Magpakasaya tayo sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Lalo na po kayo na nandito, na malayo sa inyong pamilya. Kami, after 1 month, uuwi na kami. Makakapiling na namin ang mahal namin sa buhay. Babalik na kami sa aming lugar na pinangangasiwaan after 1 month. Ba't parang nananahimik kayo? Bitin ba yung 1 month? O dagdagan natin, 1 buwan at kalahati. Yun po yung unang message sa akin eh. 1 buwan at kalahati. Pero sabi nung kausap ko, alam mo na kuya, yung 1 buwan at kalahati, parang nung mga time na binata pa po ako, pag i-assign ako ng beloved parents in the Lord, ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, anak,
Doon ka muna sa Nueva Ecija, nire-request ka ng kuya, 2 weeks ka lang doon anak, balik ka na dito sa Maine. Alam niyo yung 2 weeks ko, 2 years yun. Sunod, anak, nire-request ka uli. Kasi mga minamahal, umuwi kami ng pastoral house para mag-intake. Ilang buwan, mag-intake kami sa pastoral house. Meron na naman mag-request. Anak, ganun uli. 2 weeks ka lang anak sa Cavite. Balik ka na uli sa pastoral house. Yung 2 weeks na yun, mga minamahal, taon din yun. Taon. Kaya nakilala ko tuloy ang misis ko doon sa Cavite City. Pag pala ikay sumunod, nagsasakripisyo ka, pagpapalain ka talaga ng mahal na Panginoon. Amen? Pagpapala talaga. Yan pa naman ang mahirap hanapin na pagpapala. Kasi ang katotohanan ng sinasabi ng iba, ang pag-aasawa, swertihan. Swertihan. Ha? Pero pag anak ka ng Diyos, prayer. Prayer. Hindi swerte, pagpapala. Amen? Tandaan po natin, kapag tayo'y nagpapakaligaya sa mahal na Panginoon, ang nasa ng puso natin ay ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ibibigay ng Diyos yung nasa ng puso natin. Pero mga kapatid, kung ang nasa ng puso natin ay makakasama, hindi po ibibigay ng Diyos. Dahil hindi liko ang Diyos. Amen? Maliban na lang doon sa ubod ka ng kulit. Talaga namang ayaw mo nang tigilan ng mahal na Panginoon. Kahit na alam mong alanganin, hindi pwede. O yan, napagbigyan. O di sisi ka ngayon. Kaya mas maganda talaga, magpakaligaya ka sa mahal na Panginoon. Gawin natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit may hirap, kahit may pagod, magpakaligaya tayo sa mahal na Panginoon. Amen! Sumunod talaga tayo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naalala ko tuloy uli, mga minamahal, nung mga panahon na baguhan pa lang kami sa paglilingkod. Siyempre, sa mga kababaihan, bawal ang sa atin itinuturo na huwag magsuot ng pantalon. Sa kababaihan, sapagkat kayo po ay mga prinsesa ng ating mahal na Diyos. Pero mga panahon na yun, yung mga kapatid kong babae, dahil kami po ay sa probinsya ng Cavite, mga minamahal, ang aming pamumuhay ay sa lupa, nagtatanim ng mga pananim, ng mais, ng palay, ng kung ano-ano, pati ng pinya. Alam natin yung pinya, ang talas ng dahon yan, may mga tinik yan. Alam niyo yung mga kapatid ko, pag nangunguha kami ng pinya, ang lalaki ng bunga. Isipin mo, papasok ka doon sa pinyahan, nakapalda. Mga kapatid, pag hindi mo alam, panoorin mo, tingnan mo yung pinyahan. Pag nililinisan yan, minsan yung naglilinis, hindi mo makita dun sa ilalim. Yan po ay aking pinagdaanan. Makikita mo yung pinya, gumagalaw yung dahon. Hindi mo makita yung tao. Nandun sa ilalim. Ang dahon ng pinya, salasalabat po yan. Lampasan po ang dahon ng bawat isa. Salu-salubong po yan. Kaya hindi mo makikita yung tao. Nasa ilalim, naglilinis. Doon pumapasok yung mga kapatid ko sa salasalabat na dahon ng pinya na puro tinik yun. Pero nakapalda. Ibig sabihin, nandun po yung pagsunod. Sa kalooban ng Diyos, sa kabanalan, nandun po yung hirap, nandun po yung sakripisyo, pero masaya ka. Na sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon.
Sabi ng ating nabasa, ang desire ng puso mo, ang nais ng puso mo ay ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung magiging masaya ka, nagpapakaligaya ka, sumusunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon, sinisikap mo na maging kalugod-lugod ka sa mahal na Panginoon, maging malakas ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Last verse, mga minamahal. Ephesians chapter 6, verse 11. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of Ephesians, chapter 6, verse 11. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Hindi po ito malayo doon sa sinasabi na magpakaligaya ka sa mahal na Panginoon. Magbihis tayo ng buong kagayakan ng Diyos upang tayo ay magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Una nating tinalakay na ang dyablo, mga minamalay, galit, naghahanap ng masisila. Winawasak, gustong wasakin ng dyablo ang ating pananampalataya. So ang dapat gawin ng Kristiyano pala ay magpakatatag at magpakatibay. Ang dapat gawin ng Kristiyano, magpakasaya, magpakaligaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Magpakalakas, magpakatatag sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magbihis kayo, sabi ng ating nabasa, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Kabanalan ang ibig sabihin. Ibihis natin ang kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pagsunod sa katuwiran, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang pagbibihis ng kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapatuloy tayo, mga minamahal. Sa gitna man ng may hirap, merong pagod. Nagpapatuloy tayo, masaya tayo. Nagpapakalakas tayo na magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang desire ng puso natin, ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung laging nais ng puso mo na maging malapit ka sa mahal na Panginoon, ibibigay yan ng mahal na Panginoon. Kapag araw ng panalambahan, desire ng puso mo na makapaglingkod ka, makapanambahan ka sa mahal na Panginoon. Ipanalangin mo yan, iiyak mo yan sa mahal na Panginoon. Ibibigay yan ng ating mahal na Panginoon. Walang hindi kayang gawin ng ating mahal na Panginoon, basta't sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos. Kaya kung magiging masaya ka, desire ng puso mo na maging masaya ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, ibibigay yan ng mahal na Panginoon. Kapag mayroon kang kalungkutan, ang presensya ng Diyos ang nagpapasaya, nagpapaligaya sa Kristiyano, nagpapatatag at nagpapatibay. Magpakalakas tayo sa mahal na Panginoon. Huwag sa tao, sa mahal na Panginoon tayo. Maging malapit, maging malakas. Kapag malapit ka sa mahal na Panginoon, itaas mo ang iyong kamay. Mararamdaman mo siya. Dahil malapit ka sa Kanya. Pero kahit anong taas ng kamay mo, malayo ka sa mahal na Panginoon. Paano mo siya mararamdaman? Sikapin natin na maging malapit tayo sa mahal na Panginoon. Maging masaya tayo. Masaya ka na nagpupuri ka sa mahal na Panginoon. Masaya ka kahit nagsasakripisyo, kahit may pagod, kahit may hirap. Masaya kang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Masaya kang nagpapatuloy sa pagpupuri. Masaya ka na lagi mong kausap ang mahal na Panginoon. Masaya ka na uuwi ka.
Uuwi kang galing sa bahay-sambahan ng mahal na Panginoon, masaya ka. Dahil minsan mo pag napatunayan, nakasama mo ang mahal na Panginoon, na malapit ka sa mahal na Panginoon. Magpakaligaya ka. Magpakaligaya tayo sa mahal na Panginoon. Ibibigay ng Diyos ang design ng puso mo. Wala kang ibang higit na inaasam. Sa tuwin na ikaw ay nasa pananampahan, nasa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang manamdaman mo siya upang ikaw ay maging masaya, maging malapit ka sa mahal na Panginoon, upang makayanan mo ang lahat ng iyong pinagdaraanan. Di ka iiwanan ng mahal na Panginoon. Mamahalin ka ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Maging malapit tayo sa mahal na Panginoon. Maging masaya ka sa pagpupuri mo sa mahal na Panginoon. Kaligayahan natin ang purihin ang mahal na Panginoon. Kaligayahan natin ang marinig ang salita ng mahal na Panginoon. Kahit merong alalahanin, kahit minsan napapagod na tayo, kahit minsan nahihirapan tayo, masaya ka pa rin na maglingkod sa mahal na Panginoon. Masaya ka na ginagampanan ang iyong tungkulin sa mahal na Panginoon. Naghihintay ka na may pagtitiis.
ating dakilang Diyos. Mga minamahal. Holy and acceptable to Hindi po sa lahat. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin. Dahil kami man dinaratnan din. Minsan nakakaramdam kami ng kapaguran. Sa haba na ng taon, sa pagtupad sa mga tungkulin. Minsan tayo naiinip, minsan tayo nagpapagod. Kaya ang panalangin ng Kristiyano, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng kaligayahan sa pagtupad sa aking tungkulin. Gawin mo akong masaya sa pagtupad sa aking tungkulin. Maging masaya ka lagi sa tungkuling ipinapatong ng Diyos sa iyong balikat. Maging masaya ka lagi sa iyong pagsusuglitin. Maging masaya ka lagi sa iyong pagpapahayag ng patotoo. Maging masaya ka lagi sa pagbibigay, pagsuporta sa gawain. Sa pagganap ng iyong tungkulin, maging masaya ka lagi. Dahil nga naiagawin ang kaaway, alisin. Kaya nga tayo'y magsipanalangin. Ipanalangin natin lagi na maging masaya tayo sa pagtupad bilang mga Kristiyano. Masaya ka na sumusunod kahit may hirap, kahit may pagod. Masaya mo sinusunod ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Masayang masaya ang puso mo dahil nararamdaman mo ang mahal na Panginoon. Kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Magpakaligaya tayo sa mahal na Panginoon. At ibibigay ng Diyos ang nasa ng ating puso. Huwag kang magsawa. Tumawag sa mahal na Panginoon. Huwag kang magsawa. Tumalangin sa mahal na Panginoon. Huwag mong pagsawang itulog ang laman ng puso mo sa mahal na Panginoon. Habang nararamdaman natin ang kanyang matamis na presensya. Isa-isahin mo sa mahal na Panginoon. Sabihin mo sa mahal na Panginoon ang nasa ng puso mo. Gawin mo kaming masaya sa paglilingkod sa iyo. Gawin mo kaming masaya na sumusunod sa mga tungkuling ipinagkatiwala mo.
sa mga mahal namin sa buhay. Hanapin ang gawin mo kaming masaya. Masaya sa iyong presensya. Masaya namin nararamdaman ang iyong pagmamahal. Palakasin mo kami, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami sa lahat ng aming mga suliranin. Bigyan mo ng kagalingan ang sino mang nagtataglay ng karamdaman. Aliwin mo kaming lagi, mahal na Panginoon, ng iyong Santong Espiritu upang kami patuloy na makapaglingkod sa iyo. Ang aming kalungkutan ay palitan mo ng kasiyahan. Ang aming pagsasabingam at paghihirap, palitan mo ng kalinga at pag-aaruga. Pagpalain mo kami, pagpalain mo ang iyong mga anak sa prayer ng aming malabastor. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. I-cast out natin ang lahat ng kabigatan, bumabagabag sa puso at isipan. Kaguluhan, kagulumihanan, problema at suliranin, sakit at karamdaman. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, huwag natin kalimutan, hindi po natapos ang prayer ng mga taong nilangisan ng Diyos. Magkusigit silang malapit sa mahal na Panginoon at doon ibinubulong na lamang nila ang ating mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway ang lahat ng problema at suliranin. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Problem be solved in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Sicknesses and diseases. Cast out, cast out, cast out. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Vices be gone. Poverty, cast out, cast out, cast out. Doubts and unbelief, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Tayo po ay muling sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, galing sa puso. Sabay-sabay tayo, mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Glory to Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Thank you so much, dear Jesus.